Hello mga pamangkin. So, ito yung ating prototype ng ating CRF Valley Tower. So, ayan. Itong mga bakal na ginamit ko, mga tira lang yan dito sa ating side pannier ng SEC. Ayan o, kung makikita nyo. Yan yung mga yon. Marami kasi tayong tira. Nagkataon. Sumakto naman siya. So, ayan. Ginamit ko siya dito. Ayan. Pati ito, galing lang din yun doon. And ito. So, ang nakikita ko is pwede ko siyang i-mount dito at saka dito. And pwede rin siguro ako mag-attach dito. Dito kasi naka-mount yung ating original na headlamp. Yan, dyan siya naka-mount. Pero plastic lang kasi yan na may bakal na nut sa likod. Pero still, plastic pa rin kasi yan. Kaya naisip ko mas maganda matibay. Dito tayo sa bakal. Yan, or aluminum yata ito. So dyan tayo, ito yung primary mounts natin. Baka mag-add na lang ako dito later. Tapos yan, pababa. So ang plano natin is, ito, gagawa tayo mahaba para magdidikit siya dito. Ang gagamitin siguro natin, baka mag-aluminum tayo. Or meron pa akong flat bar dito na ito, na pwedeng gamitin. Although mahirap lang kasing mag-bend-bend ng mga bakal compared sa aluminum. Pero bahala na, tignan natin. So ayan, by the way, exactly the same lang din to kung ano yung nasa kabilang side. So ayan, bolt dyan, and then bolt dito, then ito papahabain natin. Ngayon, itong windshield natin, galing pa to sa ADB 150 natin na hindi ko naman masyadong nagamit. Buti nga hindi ko naibenta. So gagamitin natin yan. And then bubutasin natin yan dito para nakalabas yung ating ilaw. Yung ilaw natin is yung TDD na ayan o. Dalawa yan. Mga MDL lang yan. Yan. Mukha siyang ganito. Mukha siyang GR. Hindi ko lang mapakita ngayon kasi nasa loob. Ayan. So bubutasin natin yan para naka-expose siya. Sakto, matatanggalin yung ADB 150 na logo. And then eto naman, again, galing lang din yan sa ADB 150 natin. Mount yan ng, kwan din talaga, mount ng windshield ng ADB 150. Kaso hindi ko siya nagamit noon. So, ayun, sakto, magagamit na natin siya ngayon. Kinabit ko yan kasi may mamount ko yung windshield. At the same time, may paglalagyan tayo ng ating navigation. Since naman kailangan yan. So, yung navigation natin is lumang cellphone lang yan na Android na mumurahin lang. Tapos meron na siyang, nakalimutan ko tawag dito may theme or UI na siya na pang motor. So meron kang distance, travel time, speedometer dyan, clock, and date. Since walang clock tong CRF natin So yan. Then ito naman yung ilaw natin. Bali ito, plate lang yan na bakal na nabili ko sa City Hardware. Ginagamit ko kasi yan sa woodworking. Nakita ko lang na pwede kong magamit para lang mai-prototype natin. Pero ang mangyayari niyan, gagawa tayo ng malapad na plate. Kasi plano ko siyang i-bolt dito tsaka dito. So malapad-lapad yan. Mga 7 inches yan sa sukat ko pababa. So magmamount siya dito. And then imamount din natin siya dito sa baba. So malapad. Kagandahan nun, mako-cover din natin itong mga wirings dito. Yan. So, mako-cover na natin siya nun. Tapos dun natin ibobolt itong mga ilaw. Ano pa ba? So, ayan. Itsura niya, pagka nakasakay ka, kita mo pa rin naman yung dashboard mo dyan. Tapos may cellphone ka dito for navigation. And then, naghahanap pa ako ng magandang side mirror kasi itong side mirror natin yung mumurahin lang ito tag 50 pesos lang. Tapos gumagalaw palagi. Yan. So hanap tayo ng maayos na side mirror. So sindi natin yung ilaw para magka-idea kayo. Naka-wire lang siya ngayon. Kung mapapansin nyo ito. Meron tayong 12 volts na power supply dito. I-on natin yan. Ayan siya. So again, bubutasin natin yan para naka-expose yung ilaw. Off muna natin.
Tapos, ang magiging switch nun, bumili ako ng switch, pero na-realize ko, pwede ko namang i-utilize tong switch na to eh. Pero gagamit, kumbaga yung switch lang na on-off, tapos gagamitin pa rin natin yan ng relay. Para yung ilaw natin, diretsong kukuha ng supply sa battery. Ito, parang pang switch lang ng relay. Ito, nasira kasi ito sa nung last na trail natin eh. Ayun, magpapalit din tayo ng ating sprocket para for high speed. Pero hindi naman yung super high speed, yung sakto lang na kaya pa rin nating dumaan sa mga rough roads or mga konting putik. And then magpapalit tayo ng gulong natin. Yung gulong na ipapalit natin is dual sports. Kasi ito, Dunlop Geomax MX53, pang trail talaga kasi siya. Masyado siyang madulas sa kalsada. So papalit natin, baka mag-Shinko E700 tayo. 60-40, 60 on-road, 40 off-road. Bibili natin yan kay Shinko. So kung naghanap kayo ng Shinko na tires, kontakin nyo si Suki Moto. Kasama natin yan sa Team Palibot. Bibigyan kayo ng discount. So ayun. And then, ano pa ba? Yung plaka natin. Medyo nasira na yata. Pero pwede pa naman yan. Baka magpalit lang din ako nito. Tingnan natin. Oy, nga pala, maglalagay din tayo ng bracket para sa gamit natin since gagamitin na natin siya for long rides. Kailangan natin ng mga gamit. Pag-isipan ko pa kung maglalagay ako ng top box. Medyo mabigat kasi top box eh. Pero pag nagvo-vlog ka kasi, napaka-useful ng top box. Yung mga camera mo, mga gadgets, mas maganda siya na nasa top box. Sure ka na hindi siya mababasa sa ulan. At the same time, hindi siya madadaganan, hindi siya masisira. So tignan natin kung ano pwede natin gawin. Naghanap pa ako ng bracket na may sana, yung may nakaabang na nakaganon na para sa pannier. Para hindi siya didikit dito sa tambutso. At the same time, stable siya, hindi siya yung uga-uga. And then for comfort, syempre alam naman natin na hindi komportable ang CRF. Maglalagay tayo nito. Tawag dito ay sheepskin. Pero ito yung nabili ko is lamb skin. Yan. Ay. So, kung talaga yan, hindi yan synthetic, kung talaga siya. Ayan, papansin nyo. Balat talaga yan ng lamb. Nabili ko lang yan sa Shopee na tsempuhan na may nagbebenta ng used. So, kinot ko siya. So, isa dito, tsaka isa sa versus natin. Ano pa ba? I think, yun lang naman ang mga kailangan natin ayusin para dito sa ating CRF para ma-convert natin into CRF Rally. So, mga pamangkin, kung interested kayo mag-build ng CRF 150 Rally, please like, share, and subscribe. And hit nyo na rin yung notification bell para pag may latest upload tayo, ma-notify kagad kayo para maging up to date kayo sa ating build. So, ayun. So, abangan nyo. After this, ang plano kasi natin is gagamitin natin to for Cordillera Adventure Tour. Isa sa mga pangarap ko kasi na matapos yung Cordillera Adventure Tour hanggang level 5. So, hopefully kasama natin ang buong Team Palibot na matapos yon. And yon, subaybayan nyo. Napag-uusapan na namin yon eh. Kaya subaybayan nyo lang. Most likely mag-ride tayo ng Cordillera Adventure Tour. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes.